Good morning guys. Ngayong umaga dito ko sa likod, no. Ayos natin itong ating variegated na Carabao grass. So kung nakikita nyo, ayan, parang hindi pantay-pantay, di ba? Merong parting makapal. Merong makapal na yung pagkakadikit-dikit, yung iba hindi pa. So ang isa sa ginagawa ko dyan para mabilis kumapal yan at mapagpantay-pantay natin at magsabay-sabay sila ay kumuha tayo ng mga sanga. Nakikita nyo yan, yung mga nagtitikos na mga sanga na yan, nakataas, yung medyo mahaba. Ang gagawin natin dyan ay kukuha tayo ng mga sanga. So ayan, minimum na kung sa duktungan, 1, 2, 3, halos 4 pataas na duktong para mas mabilis siya mabubuhay. Tapos ang ginagawa natin, yung mga patlang-patlang na yan ay tinataniman ko, sinisingitan ko ng sanga. Madali naman yan, para ka lang nag-ano ng talbos ng kamote. Kunyari ito yung sanga, so ito bakante, diba? Ang layo. Ginagawa ko dyan, huhukayan lang natin. Huwag masyadong malalim, ha, kasi para madaling mabuhay yung kahit walang ugat yan, magkakaugat yan dyan sa dito yan tinutubuan sa mga duktungan yan. Gaya nito, kung makikita nyo yung ibang sample natin, makikita nyo yan, diba, sa duktong. So asan yung natin? So ito na nakitanim natin, ayan, babawalan siya, tapos ibalik nyo lang yung lupa, ilawit nyo lang yung mga, so ayan, okay na yan. Diinan nyo lang konti, tapos mamaya pag didiligan natin yan, tapusin natin yung ating pagtatanim. So ito bakante, lagyan natin, ayan. Oh, yun naman, hindi naman yan maselan, basta mailubog lang natin yan. Para ka nagtatanim ng talbos ng kamote yan. So pagka yan, magdidikit-dikit yan. Actually yung iba dyan, na singit-singitan ko na yan eh. So inantay ko lang una kumapal yun doon. So doon ako kumuha kaninang umaga. Itong umaga na to. So ayan, paan natin yan. Ito pa, singitan na lang natin. O ayan, after yan, yan natin isa. Okay, o ayan, lubog natin. Ganyan lang kasimple, hindi kailangan artihan pa yan. At yan ay hindi naman masela na alagaan guys, mabilis lang natin maparami yan. So ayan, kasi tayo rito, ito medyo maraming bakante. Pag ganitong pa summer na, wala namang problema na magtanim tayo ng ganito. Kaso nga lang, ang lagi ko sinasabi sa mga kahit anong klase ng damo yan, Bermuda, Bluegrass, Carabao grass, Pragrass, lahat ng klaseng grass, basta pagka tag-init at bagong tanim yan, matakaw sa tubig yan. So ang gagawin yan, mostly yan, 1 linggo na diling yan, kung maaari 3 times a day, lalo na kung masyadong lantad sa sikat ng araw.
umaga, tanghali, hapon ang dilig. Tapos ang dilig basang-basa. Hindi ko katulad nung ini-sprinkler lang na gano'n sa ibabaw. Ako pag nagdidilig, halimbawa ito yung dulo ng hose. Pag gano'n, ang dilig mababa. Para sa gano'n, mas ma-absorb ng lupa yung tubig. Hindi kasi katulad nung pag subukan nyo kahit anong halaman na nasa garden nyo, diligan nyo sa ibabaw lang. Yung parang pinaambunan nyo, tataka kayo. Sasabihin pa nung nagdilig, araw-araw ko naman dinidiligan yan. Ano ba binabasa mo tuwing nagdidilig ka? Mostly, nababasa? Yung ibabaw lang. Yan ba sumisip-sip ng tubig? Hindi. Ang sumisip-sip po ng tubig yung ugat. So, mas mabuti pa kaysa diligin mo yung dahon, irekta mo yung hose dun sa pinakapuno ng halaman o kung ano man yung alaga mo na kailangan ng tubig. Ganun lang po yan kasimple. Yun ang simpleng logic, common sense na tinatawag. Minsan kasi yung ibang tao na wawala yung common sense kapag sobra talino. Yung tamang pagkakatwiran hindi nila na gagamit. So ayan, ganyan lang yan guys. Hanggang sa mapuno natin yan. Bahi yan, susunod magiging ganun yan. Mga 2 weeks from now, maganda na tong natin. Kasi itong gagawin ko, itong mga nagtikos na yan. Pag humaba pa ng kapiraso yan, o sa isang araw, uunti-untiin uli natin yan na putul-putulin at gagawin natin ganito. O kung masyado mabilis silang dumami, i-adjust natin yung doon, duduktungan natin. So sa mga gustong bumili ng ganitong Carabao grass, pag message nyo lang naman ako. Andyan naman sa aking FB page yung contact number. Kung gusto nyo magpa-landscape, nagla-landscape din po tayo. Magawa rin po tayo niya ng mga garden po sa landscape garden po. Ayan yung iba na yan, yung parang bago. Mga nalagyan ko na yan, nasingit-singitan ko na yan isang araw. So ayan. So ayan po, yung sample pinakita ko na po sa inyo. So after po nyan, ito po yung ating hose. Pag didiligan lang natin yan. Ayan. Ganyan lang po yan. Pag papantayin lang po natin. So ayan po, nakita ko na po sa inyo yung sample pag-aalaga po ng ating variegated na Carabao grass. Yung ibang klase ng Carabao grass, ganyan lang din po yung pagtatanim niyan. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood nyo at pagsuporta sa aking FB page, Kuya George Launi, at sa aking YouTube channel na Joel Nahil. Po, tulungan niyo po ako na i-follow po. At po, pwede naman kayo mag-comment o kaya mag-suggest kung ano pa yung gusto nyo na i-try natin na itanim o subukan. So, kung hindi ko naman din po alam yan, tatry natin na gawin o natin na sabay-sabay tayo matuto. Lalo kung bago din sa akin yan. So, bigyan nyo, mag-comment po kayo, tsaka mga suggestion nyo po. Okay naman po tayo. So, ayun po. Ito, ayan natin ito. Ayan, pagka yan, itatanggal, ipuputulin na rin natin yan. Ayan yung mga nagtikos na yan. Ayan po. Ayan o, medyo mahaba. Sa isang araw, bali ngayon po, inano lang natin. Tatapusin pa po natin yung ating pagdidilig sa mga bago natin. Itinanim kahapon ng mga sili. Yung siling makopa, tsaka yung pakwan.
So yun, kung nakikita nyo yung medyo doon magaganda na, matataas na yung ano natin doon, mga mais. So yan. So hanggang dito na lang po muna, at maraming salamat po. Lagi nyo lang po akong suportahan, at thank you guys for watching. God bless po.